Hello guys, welcome to another vlog, and this time aakit naman tayo ngayon ng bundok. Andito ako ngayon sa Mountain Province at ang aakitin natin is Mount Fato at Mount Kupapay. So yung tour na to is DIY. So ako lang yung nagplan ng paano pumunta dito, naghanap ng homestay at yung tour guide na mag-a-assist sa atin sa pag-akyat sa Fato at Kupapay. Ngayon lang ako nakapag-video ng maayos kasi medyo mahaba yung biyahe kanina. Then yung upuan natin sa bus, nasa aisle tayo. So wala tayong masyadong video na nakuha papunta dito. So paano tayo nakarating dito? Una natin ginawa is nag-book tayo ng bus ticket sa Coda Line. Yung Coda Line, ang biyahe niya is from Cubao to Sagada. And dadaan siya dito sa Bontoc. Then, yung biyahe niya is, I think, nasa 10 to 11 hours. Depende sa traffic. So, yung bus namin, on time naman siya umalis going from Cubao ng 9 p.m. Then nakarating kami ng Bontoc ng 7 a.m. Yung pamasahe one way is 1,120. And pwede nyo i-book yung ticket nyo in advance sa Coda Line website. Pwede din sa Facebook page nila, which is yun yung ginawa ko. Nag-book ako sa Facebook, nag-reach out ako sa Facebook page nila para magpa-reserve ng ticket. Or may number dun sa Facebook page nila. Lalagay ko na lang din dito. So pagdating ko ng Bontoc ng 7 a.m., kailangan ko pang sumakay ng jeep papunta dito sa Maligkong kung nasaan yung homestay ko. Yung jeep is may oras, so make sure na kung magi-schedule kayo ng trip nyo dito, isipin nyo, i-consider nyo din yung biyahe ng jeep from Bontoc going to Maligkong. So dumating ako dito sa Bontoc ng 7 a.m. Then yung jeep is aalis ng 8 a.m. So naabutan ko yung 8 a.m. na schedule. So pag hindi mo siya naabutan, ang susunod na schedule niya na I think is 10 a.m. Nandito nga pala ako nagstay sa Sakayan homestay. Nakita nyo naman, maganda yung view niya. Tapos overlooking ng rice terraces nandun. So yung room ko dito, overnight lang ako dito, 500 yung bayad sa room. Actually shared room siya, pero hindi ko sure kung meron ibang guest. So kung walang ibang guest, solo ko siya. Then mamayang 3 p.m, babalikan ako nung tour guide para umakyat na sa Mount Fato. Sabi ni tour guide, 1 hour usually yung tagal nung trek papunta sa summit ng Mount Fato. I think mas mabilis siya kasi ako lang yung mag-isa. Yung tour guide fee is 500 per mountain. So 500 sa Mount Fato and 500 sa Mount Kupapay. Then yung Mount Kupapay, maganda siyang akyatin bago mag-sunrise. So ang schedule namin na umakyat ng Kupapay is 5 a.m. bukas. So, actually wala naman na tayong gagawin. So, mag-aantay na lang tayo ng schedule. So, habang wala pa, magna 9 a.m. pa lang. Tatambay lang tayo dito and baka ikot-ikot tayo ng mga magandang pwesto para mag-take ng pictures. So, ito yung harap ng homestay natin. Meron ditong parang pond. Meron din dito. At ito yung view niya. So, ayun. Ayun yung Maligkong rice terraces.
sa Mount Fato. Samahan niyo ako. Isa na ng umpisa pa lang. The view. Sa wakas, patag na.
Medyo matagal-tagal din yung assault. Akala ko matapusan ko na. So dito sa part na to, medyo patag na kumpara dun sa first hour nung hike. Kaya medyo nauuna-una na tayo. So kanina sabi nung tour guide ko, nag sila, fire lane na tinatawag. Ito yung gagawa sila ng parang linya sa gubat, protection sa wildfire. Tapos din, survived Mount Fato. Kupapay, you're next. Adan. Mount Fato done. One more to go. Kupapay, see you tomorrow. So 6:15, inaantay lang natin yung dinner natin, sabi ni ating tour guide, tinola daw. And habang inaantay natin, meron tayong free na kapeng barako. Lang kasi mag-isa dito. Ang laki ng kwarto, ang laki ng bahay. Tapos ako lang. Tapos binigyan nila ako ng kakanin. Kanina pa to nandito sa lamesa nung dumating ako. Pero syempre hindi ko ginagalaw kasi hindi naman sa akin.
Tapos nang dumating yung tour guide ko, inalok niya sa akin. Hindi siya kaliit. So dahil DIY tayo, recap tayo ng mga gastos natin. So yung umpisa natin sa bus, yung ticket ng bus magkaiba kasi yung na-reserve ko from Quezon City to Bontoc is with CR. 1,120 siya. And then yung pauwi, naubusan tayo nung may CR. So yung walang CR yung nakuha natin. 2 p.m. bukas, Bontoc to Manila. Mas mura siya, 1,040 yung pamasahe. And then ito, itong homestay, 500 siya a night. Supposedly, may kasama ako ditong grupo pero nag-cancel din. 2 beses ako na-cancelan. So, kaya ako lang mag-isa dito. And yung mga nakasama ko kanina sa pag-hike, nandun sila sa kabilang homestay which is yung Suzette. Doon ako unang nag-inquire pero fully booked na. So, buti nakita ko tong Sakyan homestay. Sakyan pala, hindi Sakyaan. Tatakot ako baka di ako makatulog. Then, bukas, yung call time namin is 4 a.m. So, at least, kailangan by 3 siguro dapat nagpe-prepare na ako. 4 a.m. Then, I think 4:30 ata yung start nung hike para madilim pa nandun na kami sa summit at abang na yung sunrise. Then, afternoon, doon na kami sa Maligkong Rice Terraces, yung rice terraces na nasa harap ng homestay natin. And afternoon, balik sa homestay, freshen up, prepare na tayo pa uwi. Yung jeep pala kanina from Bontoc to Maligkong, which is yung homestay natin, 35 pesos yung pamasahe. Pero bukas, nag-request na lang ako ng habal para kasi may oras nga yung jeep na dumadaan dito. And kanina, nung may nasalubong akong kaming jeep na punuan, as in may mga tao pa sa bubong. So hindi ko alam kung makakasakay tayo agad. So instead, nag-offer si tour guide natin ng habal-habal, 200 daw from here hanggang doon na mismo sa terminal ng bus station. So yun lang, yun yung mga gastos so far. Hindi ko pa alam kung magkano yung babayaran sa food kasi nagpaluto tayo ng tinola. So hindi ko alam kung magkano yun. And bukas yung breakfast din. So pwede na din. I mean, hindi naman. Alright, dinner is ready. Tinolang manok, kanin. So ayan, first meal simula nung dumating tayo dito. Hindi ako nakapag-lunch kanina. Yung kinain ko lang yung natira na binili ko pa sa Cubao kagahapon. So, ito yung ulam natin. Tinolang manok, luto ng ating mabait na tour guide. And kanin. Kain tayo.
Time check, 3:45 a.m. Nagre-ready na ako para sa trek namin sa Mount Kupapay. I think yung start namin is 4:30 pero may call time kaming 4 para maabutan namin yung sunrise na nasa summit na kami. So, let's go. So, we're ready. Good morning po sa ating lahat. Ready po lahat, ang bawat person po nandito na wala po sanang magkakaroon ng any emergency or accident during the sighting. Lord, kayo po ang Siya na po pathway. Tapos, so, ang difficulty lang nito is itong hagdan na medyo mahaba. And then, banayad na hindi as in na assault na banayad na yung assault. Tatlong assault lang yung dalawa tsaka last is iik nila ang assault. So, Naririnig ko na yung mga tao. Mukhang malapit na tayo sa summit. Konti pa. meron nga minsan pagka galing akong hike. Kasi nakakatulog pa ako sa bus. Pwede rin pang picture. Pero minsan, same na natin. Daming tao na. Mm-hmm. nasa team. 1 hour and 7 minutes. Ika ba ito? Ika. Almost summit.
Pare ko. Ganito pala maging hotdog. Hotdog na pinipita. Baka ako mamaya mag-ilip. Yan. Kainin. Take 5. Ito ba yung tama? So, tapos na tayo sa summit ng Mount Kibabe. Next naman is yung Rice Terraces. Pababa na tayo na summit. Let's go. Tamang-tama pagbaba natin na clearing na.
Actually, pinaproblema na paano bababa. Pinakaayoko sa lahat. Hagdan. Sakit sa tuhod. Finally, tapos natin Mount Fato and Mount Kupape. Back in our homestay. Natapos natin ang Fato and Kupape. So, ito yung breakfast natin after ng hike. Spam egg. Galing, may gulay. Leftover natin wala. So, ito yung breakfast natin. Spam egg. Asparagus. Extra. Then, tinola. Kain tayo. So yun, kakatapos lang natin kumain and sakto bumalik si Ate Minda, yung tour guide natin, para iabot yung bill natin dito sa homestay. So ito yung total natin. Yung homestay natin is 500 pesos. Then yung environmental fee 60. Yung food natin kagabi tsaka yung ngayon 200 each, so 400. And then yung guide fee, medyo nagulat ako dito kasi akala ko yung guide fee ko is for solo. Pero dahil nag-join ako dun sa kabilang group, yung share ko is 320. And then yung motor, yung habal natin para mamaya pabalik ng Bontoc is 250. So total natin is 1,530. So yun lahat yung gastos natin during our stay dito sa Sakyan Homestay. So iaabot natin to mamaya. So 10:30 daw yung pick up ng habal sa atin dito para ihatid tayo sa Bontoc. Pagbalik natin ng Bontoc, ikot-ikot muna tayo doon kasi 2 PM pa naman yung bus schedule. So bili tayo ng kung anong pwede nating iuwi sa bahay, pasalubong. And of course, mag-aabot tayo ng konting tip para sa mabait nating tour guide na si Ate Minda. And so, mabalik na tayo ng Bontoc. Medyo maaga pa pero mas okay na doon na lang tayo mag-antay. At least makapag-ikot-ikot tayo. And antayin natin yung bus natin ng 2 PM. So dito na tayo ngayon sa Bontoc. 2:45 yung bus natin. So ikot-ikot muna tayo dito. Hanap tayo ng coffee shop kung meron. Wala. Kampay na tayo doon sa terminal.